Sabi nila, ang sarap siguro ng buhay kapag nasa bahay lang. Pero ikaw, alam mong hindi totoo yan, 'di ba? Kasi sa likod ng bawat maayos na bahay ay may isang ina na halos wala ng pahinga. Yung gigising ng maaga, mag-aayos ng lahat, at minsan nga di pa nakakatikim ng tulog na sapat. Pero heto ka pa rin, bumabangon, ngumingiti, kumikilos at lumalaban. Hindi mo man sabihin, ramdam ko na pagod ka na din. Pero ramdam ko rin na mahal mo rin ang iyong mga gawain. Baka nga nakalimutan mo na kung kailan ka huling nagpahinga. Pero ngayong sandali, habang pinapanood mo to, pakinggan mo to ang mensahe ko para sa'yo. Habang nililinis mo ang mesa mo, siguro ang iniisip mo, simula na naman. Ang dami pang kailangang gawin, ang dami pang kailangang habulin. Pero alam mo, Mami, bawat punas ng alikabok ay parang pag-alis mo rin ng bigat sa dibdib mo. Tahimik lang, pero may kwento. Ang lamesa na yan, ang saksi sa lahat ng pagod mo, lahat ng luha mo habang nagtatrabaho, at lahat ng ngiti mo kahit gusto mo nang humiga. Hindi mo man nakikita, pero bawat pagpupursige mo, may mga mata na tinitingala ka. Mga anak mong natututo kung paano maging matatag dahil sa'yo yun mismo. At alam natin na isa sila sa dahilan kung bakit kailangan nating gumising, mabuhay, at magpatuloy. Kaya kung inaakala mong maliit na bagay lang ang ginagawa mo, hindi, me. Malaki, malaking bagay ang lahat ng ginagawa mo sa bawat araw ng buhay nila. Habang nililinis mo ang mga gamit ng asawa mo, mga sapatos, pabango, salamin, uniforme, o mga bagay na madalas siya ang gumagamit, pero ikaw ang nag-aalaga. Tahimik kang naglilinis, walang reklamo, kahit minsan gusto mo ring marinig na, "Salamat, mahal." Siguro minsan iniisip mo rin, na-appreciate pa ba ako? Napapansin pa ba nila lahat ng ginagawa ko? Ang totoo, Mami, oo, napapansin ka. Baka hindi lang nila masabi, pero nararamdaman nila yung lambing sa bawat ayos mo ng gamit, yung alaga sa bawat punas mo sa mga bagay na importante sa kanila. Ang simpleng gawaing yan, maliit lang para sa iba, pero para sa'yo, yan ang paraan mo ng pagsasabing, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, saludo ako sa'yo dahil alam ko na isinantabi mo ang pangarap mo noon para magpakananay at magpakaasawa sa binuo mong pamilya ngayon. Kaya sa mga nagsasabing masarap ang buhay ng mga taong bahay na nanay, nagkakamali kayo. Dahil sa likod ng taong bahay na nanay, may mga pangarap na isinakripisyo at may mga pangarap na hindi natupad dahil mas inuna nilang tuparin, alagaan, pagsilbihan ang kanilang pamilya. Habang tinatanggal mong alikabok sa sahig, parang gusto mo na lang minsang humiga at magpahinga. Pagod ka na, pero tuloy pa rin. Kasi sino pa ba ang gagawa? Alam mo, Mami,
Hindi mo kailangang tapusin lahat. Hindi kailangang perpekto ang bahay para maging masaya. Kasi alam mo kung ano yung mahalaga. Yung nandyan ka, yung humihinga ka, yung lumalaban ka, at yung nagmamahal ka. Kung may sandali man na gusto mong sumuko, alalahanin mo 'to. Ang bawat pagod mo ay may kapalit na ngiti, may kapalit na yakap, may kapalit na pagmamahal. Kaya kung wala mang nakakapansin, alam mong may Diyos na nakatingin at sinasabi niya, "Anak, nakikita ko ang ginagawa mo. Proud ako sa'yo." Habang tinutupi mo ang mga damit, bawat tiklop ay parang kwento. Kwento ng pagod, ng sakripisyo, at ng pagmamahal. Minsan habang ginagawa mo yan, parang gusto mong itanong, bakit ganito na lang lagi? Pero alam mo kung bakit ka nagpapatuloy? Kasi may mga taong umaasa sa'yo. May mga batang lumalaking alam na may mami silang matatag. At kung iniisip mo minsan na wala kang halaga, tandaan mo to, mami. Ikaw ang puso ng tahanan. Walang init, walang ginhawa kung wala ka. Kaya tuloy lang. Kahit na alam ko na nahihirapan ka dahil naniniwala ako na sa lahat ng sakripisyo, pagod at puyat, sa dulo ay may panalo. Lalo na kapag nakita mo na isa sa mga inaalagaan mo tulad ng anak at asawa mo ay matagumpay na nanalo sa kanilang buhay. Dahil ang panalo nila ay panalo mo rin. Sa likod ng kanilang pagkakapanalo, may ina na handang magsakripisyo, may asawa na handang sumuporta. Habang naghuhugas ka ng mga plato, minsan naiisip mo na parang paulit-ulit na lang ang araw mo. Parehong tunog, parehong galaw, pero sa bawat hugas mo, parang nililinis mo na rin ang isip mo. Ang mga pagod na di mo maipahayag. Tahimik kang lumalaban sa araw-araw. At kahit walang nakakakita, ang Diyos ay nakikinig. Alam niya kung ilang beses mo sinabing, "Lord, pagod na ako, pero salamat pa rin." Walang maliit na sakripisyo sa pusong marunong magmahal. At ikaw yon, mami. Kaya ayan, huminto ka muna kahit saglit. Isang tasa ng salabat, isang sandaling katahimikan. Minsan, ito na lang ang kailangan mo. Isang minutong katahimikan, isang daling ikaw lang. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Pwede kang mapagod, pwede kang umiyak, pwede kang huminto, sandali. Kasi ang totoo, mami, hindi mo kailangang patunayan kahit kanino sapat ka na. Kasi sa mga araw na pakiramdam mo hindi, sapat ka pa rin. Dahil sa totoo lang, ikaw ang nagbibigay ng lasa sa bawat tahanan. Ang aroma ng ulam at amoy ng pagmamahal mo. Kahit pagod, kahit walang pahinga, ay ginagawa mo pa rin. Hindi mo kailangang marinig palagi ang thank you.
Pero sana maramdaman mo ngayon na salamat, Mommy. Salamat sa bawat ulam, sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo na hindi namin nababayaran ng salita. Kaya, Mommy, kung pagod ka na, huminga ka muna. Tumingin ka sa paligid mo. Lahat ng iyan, ang maayos na bahay, ang mga batang masigla, ang asawa mong may maayos na araw, ay lahat ng iyan may bahid ng pagod mo. May halong pagmamahal mo. Kaya, oo, pag nasa bahay, masarap nga ang buhay. Pero mas masarap dahil nandyan ka. Ikaw ang puso ng tahanan. Ikaw ang lakas ng pamilya. At kahit walang nakakakita sa likod ng pagod mo, ang langit ay nakatingin. Kaya salamat, Mami. Hindi lang dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Isang babae, isang asawa, isang ina na hindi sumusuko.